Pag-uusapan natin ngayong ang tungkol sa NBA Power Rankings na Team of Week 17. Ang Boston Celtics ay nag-number 1 muli, at ang Cleveland Cavaliers pumasok sa top 5 bago ang All-Star break at nahihirapan ang Dallas na pumasok sa top 5 bago ang All-Star weekend. Ang Dallas na si Kyrie Irving ay bumalik para sa 4 games at ang Dallas win their all 4 games. Ang mga panalo sa road games laban sa Sixers at Knicks ay dumating sa konteksto na ang mga team ay wala sina Joel Embiid at Jalen Brunson, at natalo rin ng Dallas ang healthy na Thunder noong Sabado ng hapon. Ang 4 na panalo ay lahat ay dumating sa pamamagitan ng double digit at ang sunod-sunod na naging isa sa pinakamalakas na stretch ng Dallas sa season sa magkabilang dulo ng floor. Mahusay na opens iba sina Irving at Luka Doncic, ngunit ang pagbibigay lamang ng 107.5 points sa bawat 100 possession sa 4 na laro ay higit na kapansin-pansin, dahil pinayagan ng Dallas ang 106 bawat 100 sa nakaraang 11. Kahit na may panalo laban sa Thunder, ang Mavs ang may pinakamasamang record na may 6/13, sa mga larong nilalaro sa pagitan ng nangungunang 8 team sa Western Conference, na nagbigay ng higit sa 122 points bawat 100 na pag-aari sa loob ng 90 na larong iyon. Ngunit sila ay 4/4, na may dalawang sunod na panalo, sa loob ng nangungunang 8 ng pareho silang nakapaglaro sina Doncic at Irving. Samantala, ang Cavaliers naman ay nanalo ng 17 sa kanilang huling 18 games at ang isang talo, January 24 sa Milwaukee Bucks, ay natalo rin nila makalipas ang 2 gabi. 5 lang sa 17 panalo ang dumating laban sa mga koponan na kasalukuyang may mga panalong record, ngunit 8 ang dumating sa road games, kasama ang isa pa sa Paris. Ang Cavs noong nasa floor sina Donovan Mitchell at Jarrett Allen na walang Garland o Mobley, plus 21.0 points bawat 100 sa loob ng 89 minutes, at kapag nasa floor sina Garland at Mobley na wala sina Mitchell o Allen, plus 23.9 sa loob ng 61 minutes, sa 5 sunod na laro kapag lahat ng first 5 ng Cavs ay magagamit na. At ang huling pag-uusapan natin ngayon ay ang Boston Celtics na balik number 1 sa rankings. Bagamat ang kalahati ng 12 losses ng Celtics ay dumating sa 19 games laban sa Western Conference. Sa kanilang panalo laban sa Heat noong linggo, 16/5 sila laban sa iba pang 7 teams sa East na may mga win record. Parehong mas mahusay na umiskor sina Jason Tatum at Jaylen Brown sa mga larong iyon. Kung gaano kahusay sina Jrue Holiday at Kristaps Porzingis, ang panimulang lineup ng Celtics ay hindi gaanong nangingibabaw, plus 10.6 points bawat 100 na possession, bilang team noong nakaraang taon kasama sina Marcus Smart at Al Horford, plus 12.2 bawat 100. Ito ay na-outscored ng Wizards, na walang sentro, noong Biyernes, nang ginawa ng Washington ang mga bagay na medyo kawili-wili. Tinalo ng Celtics ang Grizzlies ng 40 points at 8 araw na ang nakalilipas, ngunit iyon lamang ang kanilang double-digit na panalo sa kanilang last 8 games, ngunit nagtakda sila ng mataas na pamantayan para sa kanilang team. Gaya ng nangyari noong nakaraang season, ang Celtics ay may naging mas mahusay kapag si Tatum ay nasa floor ng walang Jaylen Brown, plus 15.4 bawat 100 sa 681 all minutes, kaysa noong ang dalawang All-Stars ay magkasama sa floor na may, plus 6.6 sa 1,112, o kapag si Jaylen Brown ay nasa floor na walang Jason Tatum, plus 8.9 sa 512, si Jaylen Brown lang ang may mas mahusay kaysa noong nakaraang season, plus 3.3. Ang Celtics ay nanalo ng 12 sa kanilang last 13 games laban sa Brooklyn Nets, na nakatakdang tapusin ang kanilang pre-break schedule na may home and back-to-back sa Martes at Miyerkules. Yun lang, salamat.